Kalambuan, Dalatana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, Dalatana. Davao, Mindanao, may adlaw. Yung alagad sa Tichato diri sa programang Kalambuan, Dalatana. Kinisabay niyo higala sa kahanginan Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan Daratanan nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga isyupot ng lungsod nun nga ikaw, kitang tanan adunay kalambigitan busa, mga mulupyo diri sa Davao sa Tibok Islas Mindanao, may adlaw tron ako og siyempre kasamtangan karong adlaw ato makauban ang atong pinalanggang congressman sa distrito nitong siyudad sa Davao sa atong tulumanon. Kalambuan Daratanan, Congressman Carlo Granes, sir. May adlaw kanimo, Zaldi, kanimo Rafi. Uga sa tanan natong mga tigtan-aw karon sa atong programa sa Kalambuan Dalatanan. Uga gwapo kaayong color sa inyong shirt, yellow ug yellow. Magsabot. Brag kambal sa t-shirt. Kambal sa t-shirt. Wa may magsabot mga kaigsoona, no? By the way, Sarge, no, mga kaigsoona, nang atong isgutan karon humanta makisayod kay Congressman Carlo Nograles, no, sa iyang kasamtangang kalihukan dinhi sa unang distrito sa atong Dakbayan sa Davao. Ato dayang kumustahon si Congressman, no, unsay mamahimong dagan aning impeachment case, no, batok kang Presidente Aquino. Unya, Salz, makichismis pud ta kay Congressman kung unsa ning ginaingong pilferage case diya sa Bureau of Customs kay bawo nakagunsa ng pilferage Salz, no, medyo kuan kayo, no, lami kayo ang hisgutan. Unya ato sang sayron, no, kung unsa kadtong mga bag-ong balaod nga gipirmahan ni Presidente Aquino, siyempre bunga kini sa kakugi, no, sa 16th Congress. Ug siyempre pa dili na to kalimtan ang inyong mga pangutana sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Salz. Congressman Carlo Nograles, atol gyapon sa kasamtangang break news sa Kongreso, dunay laing gipahigayon nga Nograles Jobs Fair dinhi sa atong siyudad sa Davao nga imong gipahigayon. Kining palihog suginli kami sa detalye nining July o Plan Kabuhayan Program, Congressman Carlo Nograles. Yes, nag-job fair ta diri sa Davao City National High School. Ganing pasalamat mi sa tanan natong mga teachers ug administrators ug sa tanan mga misuporta sa atong nagmalampuson nga job fair dito sa Davao City National High School para karong bulan sa Hulyo. And dito sa atong job fair, malipayon kay mi nga ipabalita nga duna kitay 301 ka aplikante nga walk-in nga mi-apply dito sa atong job fair ug dito sa 301 dunay 148 ka mga aplikante na na-schedule for final interview. And gawas dito na patay 12 ka 22 di ay, sorry. Natay 22 ka mga hired on the spot dito sa atong job fair. So kining 22 ka hired on the spot mao kini ang pinaka daghan, no, na hired on the spot na among na experience sa mga job fair nato sa mga barangay. So malipayon kayo mi na nagmalampuson ang mga job fair ug nakatabang na pud ta sa lain pang mga aplikante or mga job seekers nato. Congressman Carlo Nograles, kining July Nograles Jobs Fair nagpakita og daghan o pinakadaghan nga na hired on the spot. Ang na-hire on the spot ba kining surti-surti lang ba ni Congressman Carlo Nograles o ang pagpangandam gid sa mga aplikante, Congressman? Well, syempre, dakong advantage ka na kung pag-abot nimo dito, preparado na ka, maayo ang pagtubag nimo sa mga pangutana during sa interview, dala nimo ang tanan nimo nga mga papeles, unya dala pud nimo ang mga credentials na ginapangita sa atong mga employers. Dako kayong advantage ka na kay syempre during the job fair, naaman dito ang mga HR officers, mga officers ng sa lain-laing mga kumpanya, ng mga human resource officers na moy mo hatag magpangutana or maghatag og interview. So kung maayo yung pagtubag di syempre ug maayo ang credentials nimo, dawaton ka syempre sa kumpanya. So wala na tong ginaingon na naapay laing proseso. Buti pa sabot tungod kay naa sila nakitaan na meron silang nagustuhan sa iyo sa ato pa. And tingali sa akong naobserbahan pud sa mga sa atong mga job fair, bay-bay man sad ka ng mga atong mga aplikante dito na nakasulay na sa atong mga previous nga job fair. Unya naapoy mga nakasulay na sa previous, unya na hired on the spot during the job fair. Sa ato pa
tay mga daghang aplikante dito na medyo anad na, no? Anad na sila sa unsang klaseng mga pangutana, anad na sila kung unsang mga tubag nga muhit dito sa atong mga employers. And so sa ato pa in English, practice makes perfect, di ba? Mao nang importante kaayo na kini nga job fair nato, atong ipadayon kini ug atong mga aplikante dili gid mawad anong paglaom. O sa English pa na, Sals, mga well-groomed applicants na to sila. Okay. Anyway, matod ni mo, Congressman Carlo, nga ang kining July Nograles Jobs Fair, mo'y nakahatag og pinakadaghan nga katong hired on the spot, no? 148 sila kabuok. Ang question lang namo... 148 for final interview. I mean, for final interview. Yes. Ang question lang nako katong sa for final interview, kung considered na ba po ni silang hired, Congressman? Dili pa. Sa akong nasabtan, depende sa kumpanya, no? Na ibang mga kumpanya na kinihanlan og final interview tungod kay, siyempre, dito sa initial interview nila, murag ang tanang credentials, mumatch man gyud sa ginapangita sa kumpanya. Pero tingali na instructions na na final say ang mas superior nila. Okay. So, sa ato pa, usahay na ibang mga kumpanya na ang pinaka-head sa HR ang may maghatag og you're hired, musulti og final say na hired to siya, or ang tag-iya mismo sa kumpanya gusto usa nga ma-meet ang atong aplikante before siya i-hire gayod. Na ubang mga kumpanya na kinihanlan pa mag-take og written examination ang atong aplikante. So tingali ang buti pasabot sa for final interview is naapay ika-last step nila. Pero sa ato pa, murag swak na tanan, sulod na tanan, I mean, ni kuan gid siya, ni match gid siya tanan-tanan, except katong pinaka-last. O sa cake pa, icing na lang. Oo, pinaka-last step na tingali. But chances are, kung pasado siya dito sa field interview, ang final interview is kuan na lang na, murag kuan na lang final process na lamang kana siya. So siguro butang nato mga 90% hired na siya. Okay. So doon na tayo 148 ka candidates for final interview, 22 ka hired on the spots, no? All and all, 170 ni silang tanan out of 301 nga mga aplikante nga mitambong nitong July Nograles Jobs Fair. Medyo ubay-ubay gid sad ni Congressman, no? Kay medyo sobra magyud sa katunga ang katong murag makakuha na og ilahang kaugalingong trabaho o katong ilahang kaugalingong income sa umaabot. Ang pangutana na po namo ni Saldi din ni Congressman kung unsay gibati ni Congressman sa mga kalampusan sa iyang Siyempre, nalipay ta kay of course murag sa inganaan mga resulta na nakita nato nga resulta, makaingon gyud ta na nagmalampuson gayod, no? Ang atong tuyo, atong tinguha, nga makahatag kita og trabaho sa mga nanginihanlan og trabaho. Ug isip chairman sa Committee on Labor and Employment, mao man gyud na ang ato ang target or objective na maghatag tag mga proyekto na makatabang sa mga tao nanginihanlan og trabaho. Ug siyempre pa, kini nagpamatuod lamang na importante kining maong programa ug kinihanlan ato kining ipadayon. Tungod kay daghan pa dira ang nanginihanlan og trabaho. Sakto tong imong giingon na 50%, more than 50% ang medyo ibutang nato na nagmalampuson, nag-succeed dito sa job fair. Pero naapay ang balanse ana mga 40 plus na wala nakalusot. So kinihanlan atong ipadayon kining mga programa kay para katong 40 plus % ang wala naka next level, na pa sila chance sa sunod, na pa siya laing higayon na basing dahil dito sa next natong job fair, dito sila for final interview or dito sila ma-hired on the spot. Which is why dapat kining atong mga job fair gihimo gyud nato, gituyo gyud nato ni na mahimo na siyang monthly. Kaysa una yearly lamang ta, no? Once a year or twice a year, kulang kaayo. Mao nang gihimo na nato ning monthly kay para mas dako ang chances, no? Kung sa sweepstake pa ni or sa loto pa ni, kada na ay loto draw, mas dako ang chances nimo, ang chances nimo na maka-jackpot ka. Ana pud sa job fair.
the more mas mas daghan ang atong job fair, the more chances of finding a job. And then sa atong opisina, gihimo pod natong job facilitation office kay para dili na sila maghulat Kato, sa pang next. adlaw-adlaw to. Yes, pang adlaw-adlaw na pod to. Para di na sila muhulat og next month. So every day pwede sila mo apply, every day pwede sila mangana sa among district office para mangita og trabaho. Okay. Alang din itong mga aplikante, Congressman Carlo Nograles, nga huwag ganit magbalampuso niya itong milabay nga Nograles Jobs Fair. O sabay mo mga mensahe nga ito kanila? Simple lang. Dapat dili sila mawad-an og paglaom. Dili buti pasabot nga wala ka nakalusot kini nga job fair sa July, give up na ka. Kay sama sa akong gingon, napamantay job fair karong umabot Agosto. Kung wala lang gihapon sa August, sige lang, naalang gihapon tayo another job fair sa September, naalang gihapon tayo another job fair sa October, November, hangtod December. Next year, ana lang gihapon. Every month, naagi tayo schedule na job fair. So, even if wala silang ma-hire this job fair, sige lang, try na punta sa next job fair na to. Unya, kung di po sila kahulat sa next job fair, sa sunod bulan, adto lang sila sa among district office, kay naa dito nakapaskil ang tanan natong mga job vacancies. So, pwede sila magpatabang sa among office na maghatag big recommendation or endorsement para nila. Kaya para pag-abot nila dito sa kumpanya na ilang gi-applyan, bit-bit na to nila ang endorsement gikan sa congressman. So, basin di ay kanang maong endorsement makatabang nila na ma-hire dito sa maong kumpanya. Mao nang di lang ta mawad ang paglaom. Try and try. And kung kulang ta sa skills, ang atong opisina nagahatag pud og libreng skills training. So, naalang gyapon ipaglaom, naalang gyapon ipag-asa. Okay. Kining magpalahita og mga pangutana ninig mga pananarap Congressman Carlo Nograles tibuok nasod sa Pilipinas, kini mao ginigiskutan impeachment batok sa kan presidente Noynoy Aquino. Congressman Carlo Nograles, kining ikalimang State of the Nation address kunsuna ni Presidente Aquino, wa niya damha gani nga masugatan niya ang iyang impeachment complaint. May ba nimo nga kining umaabot nga suna mo pinaka masulubon nga adlaw alang sa gobyerno, Congressman? Dili man, hilabi na kung pagsulod ni Presidente dito sa SONA, dapat ipakita niya na dagko ang iyang kumpiyansa na dili siya ma-impeach. Mao na ang pinaka-importante sa tanan. So, kung ako pa, kung akong pwede na akong i-advise si Presidente, ang akong ika-advise, katambang na ako kaniya, is pag-abot dito sa iyang speech dito sa SONA, dapat ang iyang isulti dito is something like, ako, pagsulod na ako aning trabaho pagkapangulo, nasabtan na ako kung unsay mga dangers, kung unsay mga risk diri. Nasabtan na ako kining maong trabaho delikado, no? Dili lang delikado sa akong kinabuhi, physical na personal na kinabuhi, kundi pisan pa man sa akong political na kinabuhi. Taas og risgo, no? O ang akong akong public life, di ba? So naay mga risk ug dangers kini. Ug usa sa mga risk ug dangers kining impeachment. Di ba? Pero dapat ipakita pod niya na wala siya mahadlok aning impeachment. Tungod kay kining impeachment usa lamang kini ka political process nga sang-ayon pod o nakabutang ka na dito sa atong konstitusyon, usa ka pamaagi ka na as a check and balance, ug dapat ipakita niya na iya ning ginarespeto. Ginarespeto niya ang impeachment process ug iya ning ibilin ngadto sa mga miyembro sa Kongreso. Bahala na sila kung unsaon nila pagdesisyon anang mong impeachment complaint. Importante na ipakita ni Presidente na kumpiyansa siya, na wala siya gihimong daotan, na wala siya gihimong illegal, na wala siya gihimong unconstitutional, o wala siya gihimong butang nga impeachable. Or wala siya gihimong act or any violation that would warrant an impeachment against him. So, importante kaya na mao na ang iyang ipakita na wala siya mahadlok aning impeachment. Kay ako pa niya, magbasa na ako sa impeachment complaint, murag dako ang kumpiyansa na dili gyud na siya ma-impeach. Okay. Paki-refresh lang sa among pangunahon na Congressman Carlo.
Pila na ba ka impeachment case or cases ang napasaka karon diya sa Kongreso sa pagkakaron? Ha? Sa ako na ibawaan, na ay primerong duha ka impeachment complaint na endorse, gi-file dito sa House of Representatives. Ang pinaka-primero katong impeachment complaint ni Lozano. Ay kaduha kining impeachment complaint ni si Huco. Ang problema lamang ato is katong mga impeachment complaint kung walay kongresista o congressman o congresswoman na mag-endorse sa mga impeachment complaint, walay bisa to siya. Useless to, murag scrap of paper lang na siya. So kining duha ka impeachment complaints na gi-file ni Lozano ug ni si Huco, wala tungod kay walay kongresista ang nag-endorse ani, useless to siya, dili to siya counted. Karon gikan dito sa pag-file nila walay nag-endorse, nailaing nag-file ang Makabayan. Ang Makabayan ug uban pang mga petitioners apil ang Makabayan kini nay bisa ni tungod kay gi-endorse kini ni Congressman Colmenares, Congressman Zarate ug ni Congressman Hicap. So counted to siya. Napailain katong gi-file sa mga kabataan, kining mga youth groups, lain-lain mga sectoral grupo representative o mga sectors sa kabatanunan, lain-lain mga organizations sa mga kabatanunan nga gi-endorse sa usa ka kongresista under sa Kabataan Party List, si Congressman Ridon. So kining duha sa kasamtangan pagkakaron kining duha ka impeachment complaint na gi-endorse sa mga kongresista, kini lang ang counted dira. So right now there are 2 impeachment complaints. I don't know if there will be more. No? Pero under the rules of the House, pag sugod sa July 28, pag sugod sa among session sa July 28, diha magsugod ang day 1 sa pag-endorse sa mga impeachment complaints. So, diha siya magsugod ang day 1 ng endorsement of the impeachment complaints. Because right now, walay session ng Congress, dili pa na siya. Dili pa naga-count ang session days under sa procedure of the impeachment. Okay. Matod sa kampo sa presidente nga ang kining mga impeachment cases nga gipasaka diha nga halos gibase sa desisyon sa Korte Suprema no diha kalambigit nining DAP premature o hilaw kuno nga kaso tungod kay duna daw sila nakabinbin nga motion for reconsideration kalambigit nining mga kasuha. Isip sa kaabogado Congressman Carlo Nograles, doon na ba'y legal nga basihan ang katong giingon sa kampo sa presidente? Uyon ko anang mong obserbasyon. Kay nabasa na ako tong impeachment, ang duha ka impeachment complaint. Gibasa na ako ang impeachment complaint sa Makabayan Group, gibasa sab na ako ang impeachment complaint sa mga kabataan. And sa pagbasa na ako dito sa duha ka impeachment complaint, ang pinaka-primero na akong napansin is grabe ang reliance nila dito sa decision sa Korte Suprema. Gani makaingon pagganit na daghan mga phrases dito nagilift lang yun. O sa ato pa na cut and paste gikan dito sa decision sa Supreme Court na gi-quote nila verbatim dito sa ilahang impeachment complaint. So sa ato pa dako ang reliance nila dito sa decision sa Supreme Court. Ang problema ani is ang decision sa Supreme Court is not yet final. Tungod kay nag-file pa man og motion for reconsideration ang presidente or ang Solicitor General in behalf of the President of the Philippines and the Government of the Republic of the Philippines, nag-file pa man sila og motion for reconsideration. So, pwede pa mausab, no? Pwede pa mausab. Posibleng mausab sa Korte Suprema ang iyang desisyon or posibleng maklarify niya ang iyang desisyon. So, tungod kay ingon ana ang sitwasyon, medyo naay katwiran katong argumento na hilaw pa kaayo ang impeachment complaint because the decision is not yet final. Wala pa mahimong pinal ang desisyon sa Korte Suprema. So, asa na ta karon? After July 28 na ay dapat immediately gikan sa Secretary General, immediately i-refer niya sa Speaker of the House
and the Speaker of the House, dapat i-include yan sa order of business dayon. Unya, dapat ma-refer dayon na siya in 10 days, 10 session days dito sa Committee on Justice. Now, diha sa Committee on Justice, laing-laing steps or ang-ang. Ang pinaka-primero diha is pagbubotohan sa Committee on Justice ang first of all, sufficiency on form. Second is sufficiency in substance. And third is sufficiency on grounds. Mao ni ang tulo ka steps or levels na pagbobotohan sa mga miyembro sa Committee on Justice. So, kung ibutang nato na wala pa makadesisyon ang Supreme Court, sa ato pa pending pa ang final decision kay tungod kay na motion for reconsideration. Unya niabot na ta dito sa point nga magbotohan na sa sufficiency in substance. Dili ba pwedeng isulti dito nga ay dili pa na sufficient in substance tungod kay wala pa final decision ang Supreme Court. Ug tungod kay wala pa final decision ang Supreme Court, dili pa ta magadesisyon ani kung sufficient ba ni in substance. So hilaw pa kaayo, pwede natong ilabay kining maong complaint. No? Actually, in the same manner, before ka mag sufficiency in substance, moagi pa man ka sa sufficiency in form. Even dito sa pinaka first step sa sufficiency in form, pagbotohan na yan sa atong mga miyembro sa Committee on Justice, pwede na musulti dito nga dismiss na nato na ngano kay dili sufficient in form. Ngano dili man sufficient in form? Okay man ang pagka-sulat diri. Maayo man ang porma. Gisunod man nila ang dapat na porma. Dili kay walay nakabutang didto nga ang decision sa Korte Suprema is final and executory already. Walay nakabutang didto nga hindi nakalagay dyan na ang decision is still under appeal. So sa ato pa ang porma ni ana wala mag-conform sa saktong porma sa usa ka impeachment complaint na dapat pwede lang ka mo file og impeachment complaint kung final na. So in other words, daghan ang pwedeng mahimong rason kung gusto gyud nila nga i-dismiss ang maong reklamo. And I won't be surprised na diha pa lamang sa sufficiency in form, pag binotohan niya ng sa atong mga miyembro sa House of Representatives, ma-question na siya. Nga, naay mo argue dito na dili pa hinog kining maong complaint. That's why diri pa lang daan sa sufficiency in form, even before mo abot pa ta sa laing level ani, even before mo abot pa ta sa sufficiency in substance, diri pa lamang sa pinaka-primero natong pagboto diri sa sufficiency in form, i-strike down na nato kini. And posible mao na siya ang may tabo. Okay. Mga kaigsunan, Salds, medyo daghang pagpangutana si Saldi, mga kaigsunan, no? Nagkalami sa ang atong diskusyon na ay lang mo gawa diha kay mag-break lang usata para sa atong gamayng pahinumdom. Ubalik din ta. Kalambuan, dalat mo na! Ako si Mercedes Bautista, 21 years old. Galing ako sa Katigan, Turil, Davao City. At nandito ako ngayon para mag-apply as a call center agent. Ako nga nandito ngayon sa job fair, dito sa Barangay 10-A para mag-apply. Around 8 to 9 akong nandito. Dinala ko lang isang resume at nag-apply ako sa Alchemy as one of their call center agents. Nag-apply ako ng trabaho dito para makatulong sa family at ma-sustain ang everyday needs ko. As my own experience, maganda naman ang flow ng pag-apply dito, madali lang at siguradong makaka-apply ka kung suitable ka sa isang trabaho. Maraming salamat sa dinala na job fair ni Congressman Carlo Nograles dito sa Barangay 10-A. So ngayon may opportunity ako na makapagtrabaho sa isang call center. Karon, ako si Mercedes Bautista na anak ko Kay. Ako si Aileen Joy Ferrer, 22 anyos, taga Katalunan, Pequeño. Nangita kong trabaho kay para makatabang ko sa akong pamilya.
Ani ko diri sa barangay 10-A para mag-apply og trabaho. Niadto ko diri 8:30 sa buntag. Nagdala na ko akong mga credentials, mga resume. Nang-apply ko sa Adana Manpower Services as cleaner. Ni-apply ko og trabaho kay para makatabang ko sa akong pamilya. Og first time na ko ni appeal og jobs fair. Experience na ko diri sa jobs fair kay enjoy o daghan kag ma-applyan nga trabaho, daghan og oportunidad nga makakita kag trabaho. Daghang salamat sa jobs fair nga gidala ni Congressman Carly Nograles diri sa barangay 10-A. Tungod ni ana nakatrabaho nako sa Adana Manpower Services isip usa ka cleaner. Ako si Aileen J. Ferrer ug naa na ko'y Kay. Kalambuan, Dalatmanan. Balik ta sa itong programa ang Kalambuan Dalatanan. Magkakigsunan padayon ang atong pakisayod no, kung unsay dangatan sa impeachment case batok kang Presidente Aquino. Salz, imong higayon. Pananglitan og mamulong ang presidente aron nga dipisahan ang iyang kaugalingon atol sa SONA, Congressman Carly Nograles. Mamahimo ba nga kining iyang isaysay parte sa iyang opisyal nga pamahayag may kalabutan sa kasong impeachment? Dili pa ni matawag nga ihaning opisyal nga depensa kay wala pa man ta dito sa hearing. No kay kung mainumduman nimo ang proseso sa impeachment manggod kinihanlan dito sa Committee on Justice moagi pa na siya og botohan sa sufficiency in form. Kung moingon sila sufficient in form, ang next ana ang pagbotohan ang sufficiency in substance. Kung moingon sila na sufficient in substance, diha sila moadto sa sufficiency determination of sufficiency in on grounds. Unya diha pa kung pagbotohan nila na sufficient in grounds, diha pa nila abrihan ang hearing. Now, before nila abrihan ang hearing, tagaan pa higayon na makatubag ang presidente. So na ay how many days na makatubag ang presidente sa mga reklamo, sa mga complaint, and then naapay another 5 days na makareply ang complainants. Diha pa nila i-schedule ang hearing. So, diha na kung mapagbotohan na siya na sufficient on grounds, kunya tagaan og notice ang presidente na tubago nimo ning complaint. Maghatag ka namo og answer, written answer nimo sa maong complaint. Diha pa nato maingon na mao na ni siya ang official defense sa respondent. Mao na ni siya ang official defense sa presidente. So kung unsa man ang iyang isulti diha sa SONA, dili pa na siya makonsider na mao na ni siya ang depensa ni presidente. No? Apan kung unsa man iyang isulti dito sa SONA, pwedeng gamiton sa mga complainants against the president during the hearing kung moabot ta sa hearing. Kay kung unsa man iyang isulti dito sa SONA can be used against him. Sa ato pa, kung unsa man iyang isulti sa SONA, depensa niya kuno or whatever, unsa man iyang isaysay, unsa man mga pamulong niya regarding sa DAP, magamit na nila as admissions by the president during sa iyang State of the Nation address. Pero ang pangutana, kung moabot ba ta dito sa hearing? Kay basin dito pa lang sa first level, ma-dismiss na ang kaso. Congressman Carly Nograles, dap mangyud ang hinungdan aning impeachment case. Pwede bang dahuman sa publiko ang tanang records may kalabigitan sa gigamitan o gigastuhan sa maong nga pondo sa gingon nga ipakanaog diha sa House o ka ipakita ayha pa masugdan ang mamahimong trial ninyo sa Senado? Kung moabot ta sa hearing proper. No? Kay tingali pag abot sa before mag-hearing, syempre maulagi na, no? After sufficiency in form, after sufficiency in substance, after sufficiency in grounds, diha patagan og notice ang presidente na tubagon nimo ning reklamo impeachment complaint against sa imuha, pinagi sa usa ka written answer, verified answer. So maghatag siya og iyang written na answer. Basin dito sa pag-submit niya sa iyang written answer, dito madetalye ang asa ba na adto ang DAP. Basin dito sa iyang written answer, madetalye na hinuon niya dito kung asa gigasto ang kwarta sa DAP. No? And that will form part of the records for the scrutiny of the public. Pwede na siya tanawon sa publiko. And during the hearing proper,
isa-isahon nilang items diha sa DAP, tubagon na ni Presidente o tubagon sa iyang budget secretary, then dito na nato makita, dito na nato tanaw ng mga detalye kung asa gigasto ang kwarta sa DAP. Kung moabot ta dito sa trial proper, kung moabot ta dito sa hearing. So ang pangutana, what if kung dili ta moabot dito? Kung diha pa lang sa form na dismiss na or diha pa lang sa sufficiency in substance na dismiss na, dili nato makitaan ang detalye sa DAP. Posible. Pero baya, niingon si Secretary Abad na during sa Senate, nagpatawag man ang Senate og hearing karong maabot na Huwebes regarding sa DAP, dito man daw kuno i-detalye ni Secretary Abad ang tanang mga gigastusan anang DAP. So maybe even before the impeachment procedure, even before ta magsugod sa impeachment procedure diya sa Committee on Justice, ipagawas na ni Secretary Abad ang tanang detalye sa DAP. Diba? So ana sila kakumpiyansa. Inana sila kakumpiyansa na wala sila ginatago. Transparent ni tanan. Gusto man nila ipakita nga kining DAP walay kwarta sa DAP ang naadto sa bulsa ni bisan kinsa man. Kining DAP ibutang na lang nato na unconstitutional or mali ang pwede namong ipanghambog sa inyo na kining DAP dili ni gikawat, no, naadto ni sa mga tinuod na project, walay ghost project, walay ghost beneficiaries diri. I think mao na siya ang stance or ang gustong ipakita sa presidente o sa iyang budget secretary diya sa publiko. Okay. Matod sa uban nga mas bugat daw ang pamulitika kaysa legal nga basihan diya sa impeachment case Congressman Carlo, no? Pasabot ba niya nga ang mga kongresista mutuman raw niya kung unsay baruganan sa ilahang mga partido sa pagtuki nining impeachment case? Dili na siya automatic. Siyempre, na kabugatan nga factor ang unsay isulti sa partido, no? Na kabugaton pud ang kanang mga kaalyado nimo sa partido. Pero napay laing factors eh. Ang tanawon pud nato ang factor sa sentimento sa publiko, di ba? Kung unsay reaction sa publiko, unsay sentimento sa imong mga constituents, unya siyempre ang imong personal na preference. Ug ang tingali ang ebidensya na ipakita, kung naabay ebidensya, kung nasabtan ba nimo ang reklamo. So sama ani sa impeachment complaint, legal kaayo, very very legal eh. Sa tanaw na ko ani, kung dili ka abogado, dili kay nimo ma-appreciate, dili kay nimo makita kung unsa bay sayop dire. Wala man koy makita ang sayop. Kay ang issue is very legal, wala dili kayo factual ang issue eh. Dili ni ingon nga impeach na tong presidente tungod kay gibulsan niyang kwarta. Wala yung inaanang allegation eh. Kung imong basahon ng impeachment complaint, wala yung inaanang allegation na gibulsa ang kwarta. If ever, naay nakabutang dito na ang portion sa DAP na adto sa Hacienda Luisita. Pero nakabutang na allegation dito, wala may prueba, wala may evidence, wala may proof. Yan, gawas niya na pambayad man pud to sa yuta na di-distribute na sa CARP. So katungod pud na sa Hacienda Luisita, tagiya sa Hacienda Luisita na pabayaran pud sila. Tungod kay gikuha man sa gobyerno ang iyang yuta unya gi-distribute man sa mga CARP beneficiaries. So katungod jud niya na modawat siya og pambayad gikan sa gobyerno. Gawas ni ana siguro ang depensa ni presidente is, which dugay na niyang ginasulti ginaingon is, gidivest na ako akong share sa Hacienda Luisita, wa na ko i-share dira. Di ba? So for somebody who's not a lawyer, kung dili ka abogado, dili kaya nimo ma-appreciate unsay sayop because very legal eh. Legal, unconstitutional daw kini. Pero na may administrative code, unconstitutional daw kini. Pero gihimo lang man ako ang ginabuhat sa una sa ubang mga presidente. Ginahimo na, ginabuhat naman kini siya. So sa ato pa, it's just really the way how you interpret the wordings of the Constitution. Gawas niya na, ang Pangulo nato, dili pagit abogado. So,
how will you fault him now for doing something that he probably thought in his mind na legal man? Mo man ang nakabutang sa admin code, mo man ang nakabutang sa constitution. Sa ato pa, interpretasyon kini sa usa ka tawo na dili abogado. Now, sayop ba na nga nagkamali siya sa iyang interpretasyon? So, that's what I'm saying. Ang impeachment complaints are very legal ang issue. Dili factual. Walay nakabutang dito na ikawat niya ang kwarta, gibulsa niya ang kwarta, naadto sa iyahang personal benefit ang kwarta. So, for congressmen, di ba, kung masabtan nimo ang legal issue, okay, mas ma-appreciate mo. Pero kung dili kay nimo masabtan ang legal issue, you cannot bring yourself to impeach the president. Because, syempre, to impeach the president, dapat nasabtan nimo kung anong i-impeach nimo ang Pangulo. Pero kung dili kay nimo masabtan, you cannot expect the congressman to vote to impeach. Labi na kung dili kay niya magets ba, dili kay masabtan nga kung sa bagid ang sayop. Kay misinterpretasyon lang man kini. Diha mao na ang challenge karon sa mga complainant. Okay, mga kaigsunan, mao kadtong dagway no sa impeachment case batok kang Presidente Aquino. Ato to sa lain natong isgutanan, Congressman Carlo. Unod ka sa mga balita, di palang dugay, no? Tungod kay gusto nimo pa imbestigahan. Katong giingon nga fuel pilferage or kining pagpangawkaw og krudo o gasolina diya sa Bureau of Customs, no? Alas kasayuran sa atong mga tigpaminaw. Pwede ba nimo i-detalye ka namo kung unsa ang detalye sa mong issue, Congressman? One manggod, nakabalita manggod mi nga dito sa Port of Clark, sa Clark ba? Sa Bureau of Customs, diya sa Port of Clark. Tung miaging Abril, na ay mga drum sa crudo sa diesel. No? 156 drums of diesel, no? Na dito sa Port of Clark under sa Bureau of Customs. Nga dito sa 156 drum sa diesel na ay 65 ka drums dito na ang diesel na kambyuhan og tubig, na ilisan og tubig. So mo nang ingon nila the miracle of the changing of diesel to water. Na kambyuhan ang 65 ka drum na diesel na ulihan, na ilisan, na kambyuhan, basta nahimo siyang tubig. 65 usa ka truck ni. So tungod ato, April man to nahitabo, tungod ato na kuyawan tong mga Bureau of Customs officials dito. So ang ilang gibuhat, katong mga nabili nga drum sa diesel, no, ilang gibalhin dito sa usa ka customs clearance area kay para mabantayan. Sakto kay basin ang uban mahurot ba? Basin mahimo sang tubig. Basin ang tanan mahimong tubig. So tungod kay na kuha na nila, nahalata na nila na kuha nila na pipila ka drum, 65 drums na napulihan na kambyuhan og tubig. Gi-safety na nila itong nabilin. So, abi nila safety na kay gibutang lagi nila sa customs clearance area para mabantayan. 2 months after, pag kuman sa 2 ka bulan, na ay lain na pug 50 plus ka mga drum sa diesel na pulihan na pod og tubig. Basta all in all, 135 drums of diesel. Halos nahurot ang 156. So 156 out of 156, ang suma total, 135 ito na pulihan, na kambyuhan, na ilisan, na convert sa tubig. So morning, ingon ako, binuang na. Halos kuha na siya sals, 2 ka truck na kanang ga-deliver gani. Ingon ako, binuang na, inihan lang tingali, imbestigahon na siya sa Kongreso. Kay ang duda nako ana is naay sindikato. Midula dito ay naay sindikato diya sa sulod. Unya hantod karon, no, pila na ka semana ang miagi. Hantod karon wala lang gihapoy kadakop, wala lang gihapoy mga suspect, wala lang gihapoy mga findings. Basta nagkaroon og milagro nga ang diesel na imong tubig. Matod sa imong mga pamahayag gadto sa grupo sa media,
ay posible kayong makagawas sa coral dito sa Bureau of Customs ang dako kayong volume sa krudo o gasolina nga dili mabantayan Congressman Carlo Nograles. Kini bang pwede ba di mo mahulagway ug unsay kadako ang volume sa mao nga krudo nga nawa, Congressman? Basta ang estimate nila naa sa 29,000 liters of diesel ang na-convert sa tubig. Ang nawala, 29,000 liters of diesel. So kung ibutang nato ang usa ka sakyanan makakarga og 29 liters, para simple na lang ba? Simple math. Ang usa ka sakyanan makadala og 29 liters, pila ka sakyanan ang kinihanglan? 1,000? Full tank. So syaro dili wala nimo mahalata ang 1,000 ka Sakyanan. ang nagsigig balik-balik nito nagkuha sa crudo or sa diesel, dili ba? So bisan ibutang nato na siguro ang usa ka SUV ang makakarga og 50 liters. That's about what? 500 SUVs. So sa ato pa, nya drum good na. Usa man nimo pag-transport sa 55, 65 ka drum na ha, dili na liter, drum na siya nga drum nga ang sulod ana is diesel. May na lagi kag truck para ana isulod ibutang nimo sa truck unya karga nimo unya gikambyuhan pag yun gi-exchange ba. Oh, wala siya mawala kundi gipulihag tubig. Gipulihan og tubig. It's either gisuyop nila dito gikan sa drum or nagkuha sila og drum og tubig unya giswap nila. But more likely gisuyupan to og, di ba? Gisuyupan to og diesel unya gi-fillingan later on og tubig. Mao na siya. Pero manginihanlan ka og dako nga truck para ana. Dili ba na? Manginihanlan ka og tanker. Tanker gyud ang kinahanglan. Ang 29,000 tulo ka tanker. Dili ba na automatic din common responsibility kinsa man ng official din? Automatic. Mo lagi na. And right now, ang ginapangutana namo, kinsa ang responsible? Of course, kabalo naman ka. Port of Customs, Port of Clark, Bureau of Customs, nasa customs clearance area. So, diha pa lang daan, na kay mga suspects, identify na nimo kung kinsay responsable. Yan ang pangutana, nganong hantod karon wala pa mahigi kasuhan dira. Congressman Carlo Nograles, dili na gid ni bag-o sa panduog sa katawhan ang duda nga naay dakong sindikato diha sa mismo sulod sa Bureau of Customs. Kano ka ni Congressman? Well, even even si former Commissioner Rufy Biazon, ni-give up na siya, di ba? Sige siya reklamo, nanay sindikato. Ingon gani ni former Commissioner Rufy Biazon, paghawa niya dito sa Bureau of Customs, ingon siya nga maghimo daw siya libro. Magsuwat daw siya libro para dito niya isulat or isaysay dito sa iyang libro ang tanang mga sindikato, ibulgar niya ang tanang sindikato, ibulgar niya ang tanang modus operandi, ang tanang mga panghitabo na na-experience niya dito sa Bureau of Customs. Kaya para bungkagon yun niya ang sindikato niya sa sulod. Antod karon wala pa may gisulat ang iyang libro. Pero sa ato pa, kung si Commissioner Rufy Biazon, ni-give up man gani siya. Kung si Commissioner Rufy Biazon gani, ikalot siyang ulo, ihawa na lang siya sa customs, ingon siya na, grabe pagkahugaw diya sulod. So sa ato pa, kining sindikato, tingali dugay na ni siya. Dugay na ni siya nag-exist diya sa sulod. And ang problema magud ana is, iyon po ni Commissioner Biazon, ang problema magud ana is, pulihan nimo ang commissioner. Tanggalon nimo ang daang commissioner tungod kay dili maayong performance, butang kag bag-o. Paglingkod sa bag-o, naa na siya two choices. Doon lang pilian niya. No? Either makig-amigo siya sa mga kung unsa may kuandira sa sulod or kontrahon niya. Kung makig-amigo siya, give and take na. So, masulod na siya sa sistema. Diba? Give and take. Sige, pagbigyan na ako, pagbigyan po ko ninyo. So, sulod na siya sa sistema. Di, padayon lang gihapon. Or, sulayan niya nga baguhon ang sistema. Sulayan niya na magkaroon ng tuwid na daan diha. Sulayan niya nga bungkagon ang sindikato. Ang problema, pag magsugod na siya ana, diha na. Intrigahon na ka. Mangita na sila og mga
complaints against you, maghimo na sila mga intriga against mo ha. Unya mo fall short ang collections nimo, di ba? Ang ginakolekta sa bureau, ma-miss nimo ang revenue target, ang target nimo collections per month, ma-miss nimo, isnikato na eh. Di ba? So non-performing ka. Nga ano, kay Aaron, pawaon ka dito. Lain na po ng ipuli. Kanang ipuli na po, mo na po na ang pangutana, mo cooperate ba ka or makig-away ka na mo. Yan ang sistema dyan. So, how do you solve that? Mahirap yan. It's a continuing process. Basig na pa sa cover pa lang ang design sa libro ni Biason Sarge. Anyway, mga kaigsunan, na balikan nato no, nagkainit ang atong discussion pan mag-break sa kita sa ikaduhang higayon. Ay lang mo gahawa kayo balik dayon ta. Kalambuan, dalat na! Ako si Aileen J. Ferrer, 22 anyos, taga Katalunan, Pequeño. Nangita kong trabaho kay para makatabang ko sa akong pamilya. Ani ko diri sa barangay 10-A para mag-apply og trabaho. Niadto ko diri 8:30 sa buntag. Nagdala na ko akong mga credentials, mga resume. Nang-apply ko sa Adana Manpower Services as cleaner. Ni-apply kong trabaho kay para makatabang ko sa akong pamilya. O first time na ko ni-appeal og jobs fair. Experience na ko diri sa jobs fair kay enjoy o daghan kag ma-applyan nga trabaho, daghan og oportunidad nga makakita kag trabaho. Daghang salamat sa jobs fair nga gidala ni Congressman Carly Nograles diri sa barangay 10-A. Tungod ni ana nakatrabaho na ko sa Adana Manpower Services, isip usa ka cleaner. Ako si Aileen J. Ferrer ug naa ko'y Kay. Ako si Matios ko, taga Dacudaw, taga Kalinan, Davao City. Nagpuyo ko dito, 31 ang edad ako. Akong rason, nangita kong trabaho dari sa job fair. Wala ko'y trabaho karon, nangita ko karon. On the spot ko, gikuha sa Placement International Services para abroad. Akong rason nga niyan ko dari sa pag-apply o trabaho, aron makatabang ko sa pamilya o na ako'y anak, makasuporta po sila mong hanglan. Salamat sa Ginoo nga naka-apply ko dari sa job fair ni Congressman Carlo Nograles. Dahang salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles dinhi sa barangay 10-A. Tungod niya na nakatrabaho na ako sa kumpanya nga Placement International Services isip sa family driver. Ako si Matios ko, karon ana-ana ko iki. Kalambuan, dalat na! Padayon to sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, mga kaigsunan, na balikan na to itong fuel pilferage issue, no? Congressman Carlo, masimutan ra nimo no og dayag kaayo nga ginasabutahe ra sa mga sindikato diya sa Bureau of Customs ang liderato ni Commissioner Sevilla. Okay. Unsas tanaw nimo ang angay buhaton no utabang diha gikinahanglan ni Commissioner Sevilla sa maong kahimtang, Congressman? Mamangani nag suggest me or actually file me a resolution asking for an inquiry in aid of legislation. Kay aron maimbestigahan na kini siya sa Kongreso. Kay kung ato lang ning pasagdan nga mag-investigate lamang sila or sila lang mag-investigate ni ana, basin dili nila kaya. Mao nang kinahanglan sa inanang klase nga situation, ang mga sitwasyon dapat nay laing ahensya nga ang musulod. Murag ibutang nato dili taga dira ang maghimo og either a parallel or independent investigation. So diri mo entrada karon ang Kongreso. Kay diha sa Committee on Ways and Means na under man ang Bureau of Customs apilang BIR, kung ang Committee on Ways and Means ang may mag-investigate diri sa nahitabo, at least independent body siya. Dili siya ma-influensyahan. Unya, kung imbestigahan sa Kongreso kini, pwedeng maghugas kamay si Commissioner Sevilla. Niya moingon siya na, okay,
mao man yung mga detalye na gusto niya mahibawan, so ihatag na nato ni niya kung gusto niya i-leak niya sa mo ang info kay para mapangutana namo ang unsay ug mapatawag namo kung kinsay dapat natong tawagon. So dili siya masangit diri no kay laing ahensya naman, laing government body naman ang nag-investigate. So I think importante kayo na nailaing grupo o ahensya ang mosulod dira para sa investigation. Okay. Tungod sa isgutan ng irregularidad no, sa Bureau of Customs, subay pa sa mga nagaging panahon, Congressman, mitumaw ning suwestyon nga i-privatize na lang ang Bureau of Customs para masulbad ning murag walay katapusan nga problema diya sa sulod. Ang imong komentaryo. Well, sa akong mahinumduman, gisulayan na ni former Commissioner Rufy Biason, no? Pero ang iyang suggestion is dili ipa-privatize ang buong customs, kundi i-subcontract lang ang pipila ka mga sensitibong mga gimbuhaton or ang mga ginabuhat sa customs. So sama sa ang iyang suggestion is pwede nato i-subcontract ang auction, pag-auction sa mga seized items. So dili ang tibok customs ang imong ipa-privatize, kundi one aspect lang dito sa pamalakad sa customs ang imong ipa-privatize or i-subcontract. Suggestion niya kini pero wala dayon. No? So ang pangutana karon, advantage ba para nato ang ipa-privatize ang customs? Ako tanaw nako, ambot lang ha. Kay kung kamo nagtuo mo na ay corruption sa sulod sa gobyerno, ngano wala ba mo magtuo na naay corruption po sa private sector? Di ba? Naman po yung inana. No, hilabi na karon, inahiskutan natong sindikato. Di ba? So, karon, gusto nimo i-privatize ang custom. Okay. Sa akong nahibawan, kung mapaprivatize ka, kinahanglan ay bidding. No? Like in anything, in government, mag-bidding man ka. Diba? So, ipabidding nato kung kinsay mo gunit na private company sa customs. Ipabidding nato. Karon kung fixed deal na ang bidding, unya ang makasulod lamang dito sa bidding, ang katong sindikato lang gihapon. Ang mga sindikato gihapon. Ang mga sindikato gihapon. So, pag bidding ni mo ana, fix naman ang bidding, ang midaog sa bidding, kinsa? Ang sindikato. So, sindikato karon ang nigunit na sa customs. Naligal ni noon. Naligal pa hinon. Di ba? So, mao lang na ako ikatubag ni ana. Ang privatization is dili na siya tubag sa pagpalimpyo nato aning Bureau of Customs. No? Again, as I said, it's a process. Cleansing process gina. Dili na siya sayon, buhaton. It will take years to do it. But kinihanlan, Sugdan. Dili ta mo give up. Pero adto ta sa laing husgutan na Congressman Carlo Nograles, adunay bag-ong balaod nga gi-aprobahan sa 16th Congress. Kining husgutan nato ning 5 ka mga bag-ong balaod nga gipirmahan ni Presidente Aquino di pa namang dugay. Congressman Carlo Nograles, kabaturan nga nagtrabaho ang atong mga magbabalaod wa gid matarog sa gingon nato nga mga kontrobersya. Kining hisgutan nato pabor pasabta kami may karabutan nining bag-ong balaod nga unahon nato kining Republic Act 10643 o ang Graphic Health Warning Law. Unsa man siya, Congressman? Para ni sa mga smoker. Sa mga di karelyuhan? Ang nakabutang dira sa mga balaod na gipirmahan ni Presidente Aquino is ang pakete manggod sa sigarilyo, no? Sa ibang taana, no? Sa pakete sa sigarilyo, gikan karon, napirmahan naman na siya, gikan karon ang tanang mga pakete sa sigarilyo, whether imported ba na or manufactured diri sa Pilipinas, regardless, basta pakete sa sigarilyo, kinihanglan ang katungaan na ay ginatawag na graphic warning. So, buti pasabot na graphic warning. Sa lato na pagkasulti, picture good. Na ay picture. Ang graphic warning is composed of 2 sections. Ibutang na to. Na ay section dito na picture, na ay section na text. Now, ang picture, kinihanglan full colored. Unsay nakabutang sa picture? Sample. Ang nakabutang sa picture, dagway sa imong baga kung nagasigarilyo ka. Dagway sa baga sa usa ka cancer patient na naay cancer of the lung. No?
So kini ang mga picture na dapat natong makita kay para ang mga manigarilyo, ang mga nagasigarilyo, dili na sila ganahan manigarilyo kay makitaan man nila ay mao di ay niya Tabo. may tabo or mao ning dagwaya sa baga pareha siguro ni sa dagway sa akong baga ron tungod kay nagasigarilyo ko. Gawas niya na, gawas sa picture na full color, nakabutang pag diha ang text warning. Sama sa makapatay ang panigarilyo or smoking kills or smoking causes cancer or smoking causes lung cancer ana. Sa kasamtangan manggod karon ang atong pakete sa sigarilyo puros lang text. Text puti Karon lang. gawas sa text na anay picture. Unya dili lang sa front. So kanang nga picture naa sa front, naa pud sa likod. So front and back bisag unsaon nimo ng pakete sa sigarilyo, makita nimo unsay dagway sa imong baga kung nagasigarilyo ka. Gawas ni ana ang maghimo sa template ana, ang mag-design sa picture ug sa text ni ana is ang Department of Health. Okay. Now, sa akong nahibawan, matud pa sa balaod, dapat mag-design ang Department of Health og 12 ka template. 12 ka inanang design. So, ang kining 12 ka designs, i-rotate na siya sa laing-laing mga brand sa sigarilyo. Okay. Lain pa, nakabutang po sa balaod na bawal na ang magbutang sa pakete sa sigarilyo nga light or ultra light or mild or ultra mild or bisan unsang klaseng description sa sigarilyo na ang tao ma-mislead siya or magtuo siya na pwede nato isigarilyo ni, pwede na kung isigarilyo ni kay dili man ni makadaot, kay light naman ni or ultra light man ni. So sa ato pa mura lang pud ta nagsuyop og hangin. Or ana ba? So bawal na pud ang pagbutang ta og ana. Now unsay penalties nato dinhi kung mo violate ta. Kung usa ka manufacturer na mo violate ani, ang first offense nimo is naa kay penalty na fine of 500,000 mo nang first offense. Ang second offense pabayaran ka og 1 million. Sa third offense pabayaran ka og 2 million ang imong fine and or imprisonment equivalent to 5 years nya i-revoke ang imong license. Kung retailer ka or seller ka, ang first offense nimo, bayaran ka nila og kung wala ko masayop 10,000 tingali, no? And then ang second offense mo 50,000, ang third offense nimo is 100,000 multa plus imprisonment 1 year plus revocation of your business permit. So mao ni siya ang unod aning maong balaod na gipirma ni Presidente. Lain pa balaod nga namugda sa 16th Congressman Carlo Nograles niya gipirma ni gapon ni Presidente Noynoy Aquino kining Republic Act 10640 nga maoy mag-aminda sa Comprehensive Dangerous Act of 2002. Unsa ba ang mamahimong Dangerous Drugs Act. Dangerous Drug Act of 2002. Unya unsa ba mahimong kausaban sa mong balaod? Ubos aning Republic Act 10640. Kuana siya. Under sa ang murag mahimong amendment dira is ang kuan lang custody of kanang dangerous drugs na ma-seize gani during an apprehension of a suspect. So ang nakabutang diha sa balaod is bagong balaod ron is ang naay kustodiya, ang dapat naagi kustodiya sa tanang mga dangerous drugs na ma-seize ng bisan kinsa apprehending officer, bisan kinsa nga pulis, automatic dapat maadto gina sa PIDEA. PIDEA lang yun ang pwedeng mo kuan ni ana, ang pag-seize ni ana, ang mo custody gyud ana is ang PIDEA. Pero before nato i-turn over sa PIDEA, kinihanlan na atay proseso nga sundon. Ang proseso na atong dapat buhaton pag-apprehend sa suspect na nagdala og dangerous drugs, kinihanlan inventaryohon ug sakto unya i-photograph. Unya kining pag-inventaryo nimo, pag-photograph nimo anang na seized dangerous drugs na items or paraphernalia, dapat imo na siyang buhaton in the presence of the accused, katong akusado, or kung
dili siya pwede ang abogado o representante sa akusado, number 1. Ikaduha, dapat na ay public elected officer, no? So usa ka public official na elected, pwede ang kapitan tingali, pwede ang congressman, pwede ang mayor na iyang presence dito. Na ang presence sa National Prosecution Service, prosecutor, or media, appeal po dito. Unya, pag photograph, pag inventaryo nato ana, dapat imo na siyang buhaton dito sa area kung asa nimo gi-arrest o gidakop ang suspect. Kung naa kay arrest warrant. Kung warrantless arrest, dito sa nearest police precinct. Unya, gawas niya na, kinihanlan, kung unsa man ang nasis nimo nga ebidensya or dangerous drugs, dapat diretso na siya sa forensic laboratory para testingan or i-test dayon sa forensic laboratory expert ang droga, kung positive ba siya, na ani siya nga droga. Before nimo na siya i-turn over sa PDEA. So, diri sa mga balaod, giklaro lang nila ang procedure. Kay murag ang experience man good is naay daghang Wala-wala, no? wala-wala ang procedure, so medyo mawala-wala pud ang droga. Kanya mabalik na pud na sa mawala ang droga, mabalik na pud na sa publiko or baligyan na pud na siya. So usa na lang ka ahensya, PDEA lang gyud ang pwede mo gunit ana, pero naatay procedure kay para klaro. So kung mawala ang custody, no? Na chain of custody ba? Kay para kung medyo maparehas sa diesel na na-convert sa tubig, pag mawala ang dangerous drugs, dali lang kaayon i-pinpoint kung kinsa ang naikustodiya. So asa ba nawala? Diri na level sa apprehending officer ba na? Sa forensic lab ba na nawala? Or dito sa PDEA nawala? Kung doon ay magic sa droga, Sals, ang magic na tawas. Marag di na maging nato kapug na dahil Congressman Carlo Nograles. Daghang po nato mga pangutana, napay tulog ka mga bagong balaod niya. Siyempre, ang mga pangutana po sa atong mga kabarangay, mamay masusunod siguro ng episode sa atong kalambuan. Dalatan yung mga mensahe para sa katawhan Congressman Carlo Nograles. Yes, nagkabugat ng atong mga national issues karon. Timing sad na magsugod na po ang among regular session sa Congress. Diha sa pag-abli namo sa among second regular session, sugod sa ikalima na State of the Nation address ni Presidente Aquino. So sa lakto na pagkasulti, busy na po ta diha sa Kongreso, kay magsugod naman po balik ang atong sessions diha sa Congress. Pero ay makabalaka kay muli lang magyapon ta diri sa atong distrito, makiimamat lang gyapon ta sa atong mga barangay. And regular lang gyapon ang atong pag-implement sa atong mga programa o proyekto. So, gawa sa atong pagtrabaho sa Kongreso, ang atong trabaho sa atong distrito dili lang gyapon kalimtan. So atong i-assure ang atong publiko na mapadayon lang gyapon ta sa atong pagserbisyo kaninyo. Ug siyempre salamat kayo sa kanunayang pagsuporta ug sa pagtan-aw sa atong programa. Siyempre pa sa akong asawa nga si Marga ug sa akong mga anak, Mateo, Massimo, ug Nika, kay tanan daghang salamat ug may adlaw. Okay. Daghang salamat Congressman Carlo Nograles. Ug Sals, salamatan sa nato si VJ Salonga, no, of Decoratives by Jana and Dirks para sa atong set. Kang Kata Gallianeto nga nag-ayo sa ato ug sa atong directors kay Chingamor, daghang kay salamat kaninyo. Ug tungod duha naman kitay oras kaninyo igalas kang Inan Rafi Bermejo, igo na lang mag-ingon, daghang salamat ug dalaygon ang Dios. O siyempre inyong alagad, Saldi Chato, may ganda. Kalambuan, Dalatana. Ako si Matios ko, taga Dakudaw, taga Kalinan, Davao City. Nagpuyo ko dito, 31 ang edad ako. Akong rason, nangita kong trabaho dari sa job fair. Wala ko trabaho karon, nangita ko karon. On the spot ko, gikuha sa Placement International Services para abroad. Akong rason nga, niyanhin ko dari sa pag-apply o trabaho, aron makatabang ko sa pamilya o na ako'y anak, din
makasuporta po sila panghingnan. Salamat sa Ginoo nga naka-apply ko diri sa job fair ni Congressman Carlo Nograles. Dahang salamat sa job fair ni gidala ni Congressman Carlo Nograles dinhi sa Barangay Tendas A. Tungod niya nakatrabaho na ako sa kumpanya nga Placement International Services isip sa family driver. Ako si Matios ko, karon ana-ana ko iki. Ako si Mercedes Bautista, 21 years old. Galing ako sa Katigan, Turil, Davao City. At nandito ako ngayon para mag-apply as a call center agent. Ako nga nandito ngayon sa job fair, dito sa Barangay 10-A para mag-apply. Around 8 to 9 ako nandito. Dinala ko lang isang resume at nag-apply ako sa Alchemy as one of their call center agents. Nag-apply ako ng trabaho dito para makatulong sa family at ma-sustain ang everyday needs ko. As in my own experience, maganda naman ang flow ng pag-apply dito, madali lang at siguradong makaka-apply ka kung suitable ka sa isang trabaho. Maraming salamat sa dinala na job fair ni Congressman Carlo Nograles dito sa Barangay 10-A. So ngayon may opportunity ako na makapagtrabaho sa isang call center. Karon, ako si Mercedes Bautista na anak ko Kay.